Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 12. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa pagtuturo ng Panginoong Yesus sa pagpapakumbaba. At sinabi niya na ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. At ano ba ang kautusan ni Moises? Ito ay nilagom sa dalawa. Ito ay ang Shema Israel. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. At ito ay nilalagay nila sa maliliit na kahon at inilalagay sa hamba. Ang kahon na naglalaman ng talatang ito sa hamba ng kanilang mga pintuan, at ganun din ay itinatali nila ito sa kanilang noo at sa kanilang mga bisig. Kaya sinabi ng Panginoon, sundin ninyo ang mga itinuturo at iniuutos nila, sapagkat ito ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngunit wag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa, sapagkat hindi naman nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Ang totoo nga, pinapalapad pa nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso, at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, sapagkat nais nilang sila ay bigyan ng mga upuang pangdangal sa mga handaan at purihin ng mga tao sa mga palengke. At malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ay totoong nagtuturo tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngunit sapagkat ang nais nila, sila ay ang sentro ng atensyon, ang sentro ng pagpupuri, hindi nila minamahal ang Diyos at hindi nila minamahal ang kapwa, sapagkat ang tanging mahal nila ay ang kanilang sarili. At ang konsekwensya ng isang taong minamahal lamang ang kanyang sarili ay pinabibigatan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sapagkat lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang ipinagagawa sa lahat ng mga taong nakaugnay sa kanya ay para sa kanya. Ang ibang mga tao ay napipilitang maglingkod sa kanya, magbigay ng pugay sa kanya, makinig sa kanya, ngunit bandang huli, ang mga taong ito ay hindi na nakikinig sa Diyos, kung hindi sa taong nais ay luwalhatiin ang kanyang sarili. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, wag ninyo silang tatawaging ama, sapagkat isa lamang ang inyong ama, at ito ay ang inyong amang nasa langit. Wag na rin ninyo silang tawaging tagapagturo, sapagkat isa lamang ang tagapagturo, at ito ang Mesiyas, ang Kristo. At ito ang panganib sa napakaraming tao na ginagamit ang pangalan ng Diyos, mga banal na bagay ng simbahan, mga salita ng Diyos, hindi naman para dalhin ang mga tao sa pag-ibig sa totoong Diyos, kung hindi itali ang mga tao upang ang kanilang mga katauhan ang ibigin. Ang katotohanan, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, itong mga taong ito na ang tanging nais ay pagpapurihan at luwalhatiin ang nagiging hadlang upang ang ibang mga tao ay makasunod at makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang susi, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, upang totoong matupad ang kautusan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, kinakailangang magkaroon ng pagpapakumbaba. Ang pinakadakila ay maging lingkod, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. At ito ay isang malinaw na pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat ngayon, na tanging matutupad lamang ang buong kautusan, ang buong kasulatan sa isang taong mayroong kababaan, isang taong naglilingkod. Ang isang taong naglilingkod kailanman ay hindi iniisip ang sariling kapakanan,
kabaligtaran sa iniisip ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo. Ang isang taong totoong lingkod ay isang taong kayang ibigay ang kanyang sarili sa Diyos at sa kanyang kapwa na walang hinihiling na kapalit. At ang Shema Israel, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong isip at ang pagmamahal sa kapwa katulad ng kanyang sarili ay natupad at naganap sa ating Panginoong Hesukristo. Tanging ang Panginoong Hesukristo ang nakapagmahal sa Diyos ng buo niyang isip. Kaya nga kinoronahan ng tinik ang kanyang ulo. Ang Panginoong Hesukristo ang nakapagmahal sa Diyos ng buo niyang puso. Kaya naglagos ang sibat sa kanyang tagiliran at nalantad ang banal na dugo at tubig mula sa puso ng Panginoon. Si Hesukristo ang nakatupad ng pagmamahal sa Diyos ng buong lakas. Ang lakas ng tao ay ipinapakita at ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang kamay at mga paa. At ang mga kamay at paa ng ating Panginoong Hesukristo ay naipako sa krus. At doon sa krus na iyon, nailantad ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa kanyang kapwa, sa ating lahat. Sapagkat dumating siya hindi para pumunta sa unang lugar, pumunta siya sa pinakamababang lugar at ito ay ang lugar ng krus, ang lugar ng kriminal, ang lugar ng mga makasalanan. Siya ay naparoon upang kunin sa kanyang sarili ang ating mga kamalian, kasalanan at alayan tayo ng kapatawaran at kaligtasan. Si Jesus ang larawan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Siya ang totoong lingkod, ang lingkod ng Diyos na nagbata ng hirap upang tayong lahat ay palayain sa pagkakaalipin sa kasalanan at bigyan ng daan upang maranasan ang kaligtasan at maging bahagi ng buhay ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.